お前は何でも知ってるな。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。Yo, yo, yo, what's up? Konnichiwa, Jay des. At sa video na ito, pag-uusapan natin yung invisible na subject, yung zero ga. Ano ba yung zero ga? Yung zero ga is, kung sa English pa, it is noon. It is hot. Ano yung it? Yung it na yun, understood na yun sa context. Kasi, pag sinabi mong umuulan, ano ba yung umuulan? Ano yung umuulan? Eh di, tubig ulan. Alangan naman bato yung, bato yung umuulan. Hindi. Yun yung it. Kasi yung it, alam mo na yun sa context kung ano yun. Halimbawa, ito, panoorin natin to si Jessica Soho. おはようございました。私は卵 Di ba sinabi niya, watashi wa tamago da. Hindi niya lang kinumpleto yung, inalis niya lang yung da. Watashi wa tamago. I am an egg yun na, kung itra-translate natin ayon sa Minano Nihongo, yung Japanese na libro, or kahit saan man na learning grammar. Magiging I am egg talaga yon. Kaya nga dito papasok si zero ga, yung invisible na subject. Hindi mo siya sinasabi, hindi mo siya tinatype, nakatago lang siya, pero nandun lang siya. Hindi siya naalis. Kasi, ang rules kasi sa mga lingwahe, kailangan may gagawa, kailangan may gagawin. Yan yung subject, yung gagawa. Yung predicate, yun yung gagawin niya. Yun ang pinaka-core ng Japanese. Subject at saka predicate. Kaya hindi pwedeng wala yun. Yung sinabi ni Jessica Soho. Meron yun. Meron yun. Nakatago lang. Kaya nga, tatawagin natin yung zero ga. Dito. Ganito yun. Watashi wa zero ga tamago da. Ano ba yung zero ga? Doon sa sinabi ni Jessica Soho. Ang zero ga doon is yung order niya. Watashi wa order ga tamago da. Yung gusto niyang orderin doon, base sa kung saan siya, kung ano yung kaharap niya, sino yung kausap niya, yung clerk, at anong klaseng building yun. Yun ang context. Kasi bibili siya eh. Ano ba bibilhin niya? Kaya nga sinabi niya tamago. Watashi wa tamago da. Kasi ang subject doon, hindi watashi. Topic lang yung watashi. Kaya nga minarkahan ng wa particle eh. Kasi si watashi wa, topic yan. Kung pag-usapan natin ako, yun ay itlog. Ang order ko. Order ko ay tamago. Kaya nga, hindi pwedeng walang subject talaga yung sentence. Kasi hindi mo maiintindihan yun eh. Minsan, dinadrop out na yun ng mga Japanese. Watashi wa tamago da. Hindi mo na kailangan sabihin yung zero ga. Kasi understood na yan siya sa context. Isa pang example. Pumunta ka ng restaurant. Pumili ka ng, nagtingin ka sa menu. May kasama ka. Ano ba, jowa mo. Sabihin mo na, watashi wa biru desu. Yung kwan mo naman, yung jowa mo, sabi niya, watashi wa juice desu. Watashi wa juice da. Watashi wa biru da. Yun ang context. Kung ano yung biru, yun ang order mo. Order ga, biru desu. Tapalitan mo lang ito ng beer. Order ga, biru da. Ganon yun. Yung invisible ga. Hindi pwedeng wala yan dyan. Hindi lang siya sinasabi, hindi lang siya sinusulat, pero nandyan siya. It exists in your mind, in your heart.
At yun lang sa video na ito. Salamat. Bye-bye. Matato din eh.